ng mainam kung ano yung solusyon, kung ano mga unang hakbang, kung ano mga dapat gawin. At doon po, yung calmness po ay kinakailangan ating maramdaman para po sa ganun, yung clarity ng ating kaisipan ay naroroon. Sabi nga po, human brain tend to function better if you are on a calm state. Siyempre po, kapag ang isip po natin ay panatag at kalmado, pati po yung buong system po natin ay napapanatag at kalmado din. Ngunit kapag ang isip po natin ay yung tinatawag na nai-stress o yung salitang nabuburyong, nai-stress siya talagang mainitin, ito magbibigay sa'yo ng napaka-iritado mo, mainit ang ulo mo, para bagang hindi ka pwedeng kausapin dahil nga sobra, punong-puno na yung utak po natin ng mga kagulumihanan. Kaya ang sabi nga po rito, kapag kalmado ang ating mga kaisipan, kumakalma din po ang buong system ng ating mga katawan. Kaya naroroon po na napakahalaga. Yung sinasabi po sa Proverbs, na a cheerful heart. Yung cheerful heart daw po is a medicine sa ating mga buhay. Kaya kapag kalmado ho tayo, ang ating mga kaisipan ay mas makakapag-function ng maayos. Sa Philippians 4 verse 6 to 7, sabi nga po rito, don't worry about anything, instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Sabi nga po sa verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So dito po ay sinasabi na huwag tayong mag-alala sa anumang mga bagay-bagay. Bagkus, manalangin ho tayo. Sabihin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kailangan ng may pasasalamat. At sa pamamagitan po ng bagay na yun, sabi nga po rito, mararanasan natin ang kapayapaang galing sa ating Diyos. At ang kapayapaan daw pong ito ang magbabantay sa mga puso at sa isip natin sa ating Panginoon. Na dito rin po natetest yung ating character as a Christian. Na kapag tayo po ay nasa ganitong kabigat na problema, doon po lumalabas yung bunga ng pagiging Kristiyano ho natin. Na ang mga tao ay magwi-witness po at sila mismo ay mabibless. Na kahit pare-pares po tayo nasa ganitang sitwasyon, may makakakitaan po nila tayo ng kaibang bagay na maaari din po na sila po ay maimpluwensyahan at sila rin po ay masyaran ng pagiging kalmado ng ating mga buhay. Sabi po rito, if your mind is free and relaxed, your clarity on thoughts shall provide solutions to you. Kapag ang ating kaisipan ay malaya sa napakaraming intindihin sa buhay, naroroon, given na po kasi ang sitwasyon. Sa ayos sa gusto po natin, eto na po ang totoong sitwasyon ho natin. Hindi na ho natin to pwedeng ialis. At dahil given na po siya, kinakailangan po tanggapin natin ang mga bagay na ito, i-relax natin ang ating mga sarili habang tayo po ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa ating Diyos. If your mind is free and relaxed, your clarity on thoughts shall provide solutions to you. In Philippians 4 verse 8, sinasabi po rito, finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Kapag ang ating kaisipan po ay punong-puno ho ng kakalmahan, na naroroon po ang Diyos ay kumikilo sa atin, yung mga bagay po na laman ng kaisipan natin ay yung sinasabi sa Philippians 4 verse 8 para maiwasan po na hindi tayo malihis at hindi ho tayo mailigaw. At kahit gaano kabigat ang mga bagay na pinagdadaanan natin, hindi ho tayo gagawa ng mga solusyon na hindi ho naaayon sa kaparaanan at sa kalooban ng ating Diyos. Sabi po sa Psalms 33 verse 20 to 22, we wait on the Lord. He is our help and our shield indeed. Our heart will rejoice in Him because we have placed our trust in His holy name. In verse 22, sabi po rito, Lord, may your glorious love be upon us even as we hope in you. So, intayin po natin
Hintayin po natin na ang Diyos ay kikilos. At kahit kailan, hindi po nauubusan ng Diyos ng kaparaanan para tayo ay pagpapalain. Sapagkat ang blessings ng Lord, hindi po nababase sa ekonomiya ng mundo pong ito. Ang blessings ng Lord ay nababase sa kanyang sariling kayamanan at kaparaanan na kahit kailan hindi ho ito nauubusan. Kaya napakaganda po na sinasabi po rito, He is our help and our shield. Indeed, our hearts will rejoice in Him because we have placed our trust in His holy name. Kaya nga sabi sa verse 22, Panginoon, hayaan mo yung gracious love mo ang maghari sa aming mga buhay habang umaasa kami at nag-aantay ng mga bagay na iyong gagawin. Staying calm in the storm makes a difference. Naniniwala po ako na God can calm the storm in our lives. Sabi nga po nung awit, po ba, there is no problem to be, God cannot solve it. There is no storm to dark, He cannot calm it. O di po ba? God can calm the storm in our life. Wala hong pagdududa sa bagay na yon. Kaya nga, nais po na ipaalala sa atin yung nangyari ho sa Mark chapter 4, verse 39 to 40. Ito po yung isang pangyayari nung si Jesus Christ, kasama po ang kanyang mga disipulos po ay lilipat na po ng ibang lugar at sila po ay nakasakay ng bangka. And along the way, sabi nga po sa verse 39, bigla hong nagkaroon ng malakas na bagyo at malalakas po na alon to the extent na halos mawarak na po yung bangka na kanilang ginagamit. At tingnan po natin kung anong reaksyon ng kanyang mga disciples. Sabi po sa verse 39, when ginising po nila ang ating Panginoong Jesus at actually sinabihan na hindi ka man lang ba nababagabag, na tayo ay mapapahamak, na merong kasalukuyang bagyo na sumisira na sa ating bangka. Sabi po sa verse 39, when Jesus woke up, dahil ginising nga po siya, He rebuked the wind and said to the waves, Silence, be still. Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. And in verse 40, then He asked them, Why are you afraid? Do you still have no faith? So parang sinasabi ni Jesus dito, ano pa ba ang dapat niyong ikatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Kasama niyo na nga ako. Ano po? So natutulog ho siya, siya'y ginising dahil akala nila mapapahamak sila. Ito po ay isang mensahe na sinasabi ni Jesus sa bawat isa. Ano pa ho ba dapat natin ipangamba o ikatakot? Gayong kasakasama natin ng anak ng Diyos na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, gayong ang lahat ng kapangyarihan, all authority and all dominion, lahat ay nasa ilalim ng kanyang paanan. Just mention the name of Jesus at ang lahat ng bagay ay magbabago. Kaya ho niyang pakalmahin. Katulad ng kanyang sinabi sa bagyo, Silence! Be still. Isang salita lang po ang kanyang binitawan at nagkaroon nga po ng great calm. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung mga panahon na tinatanong tayo ng ating Panginoong Jesus, wala pa ba kayong sapat na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya? In Zephaniah 10, verse 11, letter A, sabi po rito, The Lord will cross the sea of storms and will calm its turbulence. Lahat po ng nangyayari sa buhay po natin, alam po lahat ito ng ating Diyos. Kaya ang sabi nga po mismo dito sa Zephaniah, The Lord crossed the sea of storms. Ang lahat po ng mga bagyo ay Kanya rin pong tatawirin at pakakalmahin niya yung tinatawag na turbulence o yung malalaking mga alon. Kaya naman, isa pong panawagan. Si Jesus Christ mismo ay nananawagan sa bawat isa sa atin para maranasan natin ng kompletong kakalmahan, para maging kalma ang ating puso, maging kalma ang ating mga isip at ang ating buong pagkatao. At tayo po'y nakarelax habang ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng kaparaanan sa buhay nating lahat. Si Jesus ay nananawagan sa Matthew 11 verse 28 na kung saan ang sinasabi po niya, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Mga kapatid, ito na po ang oras. Come and let us challenge our Lord Jesus Christ. Sinasabi ng Panginoong Jesus, halika kayo, lumapit tayong lahat sa Kanya. Tayong mga nabibigatang lumha at tayo pong nagagulumihanan at bibigyan po niya tayo ng tunay na kapayapaan. Remember, Psalms 46 verse 1 says, God is our refuge and strength,
always ready in times of trouble. Ang Diyos ang ating refuge, ang ating takbuhan, ang ating kublihan. Siya po ang ating kalakasan. Nasa Diyos ang isang ligtas na lugar. Wala hong ligtas na lugar sa mundong ito maliban sa kamay ng ating Diyos na buhay. Kaya nga pong sabi rito, He is always ready to help us. Actually, 24/7, sabi ko nga, God is always at work. Sabi ng Psalms 122, hindi siya natutulog, hindi siya kumukurap. Naroroon po na sa Psalms 121, nandoon po na ang Diyos ng Israel, kahit kailan, ni isang kurap, ay hindi niya po magawa. Bagkus, lagi niya po tayong minamasdan at binabantayan at sinisigurado ang ating mga kalagayan. Sabi nga po sa Proverbs 18 verse 10, For the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs unto Him and they are safe. Mga kapatid, alin na ho kayo. Yayain natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan, i-share po natin ang tunay na kublihan, ang tunay na takbuhan, ang tunay na tutulong sa atin. He will always help us and rescue us in time of needs. At sino po ito? His name is Jesus. Just always allow Him to be Lord in every situation, to be always God, at ang lahat po ng bagay ay magiging maayos. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras pong ito at ipanalangin po natin na patuloy na ipadama ng Diyos sa atin ng kakalmahan ng puso at kakalmahan ng isip at maging panatag sa lahat ng oras at sa lahat ng sitwasyon. Tayo po na tayo manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na napakahirap ang maging kalmado sa ganitong uri ng problema na kung saan ang lahat ng bagay ay problematic. Ngunit o Diyos, ang aming pagiging kalmado ay pagpapahayag ng aming pananampalataya o pagtitiwala sa inyo. Ito po ang panahon, o Diyos, na ibibigay namin sa iyo, isusurrender namin sa iyo ang lahat-lahat. Kaya nga po, sa oras na to, gusto naming maranasan na kami ay maging kalmado, na kami maging payapa, na kami maging panatag, dahil ang iyong pag-ibig, ang inyong kapangyarihan, kahabagan, ay lagi ho naming nararanasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na malagpasan namin ang lahat ng mga bagay na ito habang patuloy ng aming mga spirito ay tumitibay at lumalalim sa aming relasyon sa inyo. Habang ang aming mga pangangatawan ay patuloy nyo pong ilalayo sa lahat ng mga viruses, sakit at karamdaman, accident at disgrasya. At ang aming mga physical bodies, Lord, ay patuloy na makaranas ng covering, ng divine protection. Gayon din naman, financially, Panginoon, you will sustain us. You will provide everything that we need. At kahit kailan, hindi nyo po kami pagkukulangin. Papayapain nyo po ang aming mga damdamin, ang aming kaisipan. Katulad ng sinabi ni David, ang sabi niya, ako ay tutulog ng mahimbing at kinabukasan ako ay muling gigising upang mamasdan ko ang kagandahan ng aking Panginoon. I-bless nyo po kami more than ever before that whatever happens, O God, you will always be with us. You will always fight for us. Kaya sa oras na ito, into your hands, we do entrust all our lives in all aspects. At patuloy